Ikaw ba ay isang mananaya ng loto, mga tol, 'no? At na malamang malamang marami sa inyong nakakita na nung edited picture, 'no, na ipinost ng PCSO sa kanilang website o Facebook page, mga tol. At talaga namang kitang-kita, halatang-halatang edited, 'no, yung, winner, yung winner. So eto, mga tol, mula kay Pinas News Insider, bigyan natin 'to ng reaction video. Meron din tayo siyempre mga opinion about dito sa bagay na 'to. Kakapasok lang nagkagulo na sa PCSO Lotto winner, kumanta na, "Peke, tropa ni Robles, bistado ni Raffy Tulfo." Yan ang ating aalamin, mga tol. Bibigyan natin 'to ng reaction video and commentary. Pero bago yan, siyempre 'wag mo kalimutan mag-subscribe kay Raffy Tulfo. Siyempre 'wag mo kalimutan mag-subscribe kay Pinas News Insider, mga tol, yan. At, kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video na tulad nito. So, huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin 'to, mga tol. Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Senator Raffy Tulfo matapang na kwenisyon ng PCSO. Sunod-sunod na pagkapanalo sa loto, paiimbestigahan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang, Gusto ko magbigay ng opinion, mga tol, dahil hindi naman tayo tumataya ng loto. Gusto ko magbigay ng opinion about dito sa, lotto winner na 'to na inamin naman nilang edited, mga tol. Pero merong ano, alam mo 'yun, merong mali siya, 'di ba? Merong mali siya tayong nakikita, mga tol. Kasi kung ang, dahilan nila, mga tol, is para daw itago ang identity, mga tol, para itago ang identity. Pati nga daw yung damit, kasi may mga nagreklamo daw na pati damit nakikilala. So inedit nila, mga tol. Puwede namang i-edit na ibe-blurred na lang. Alam mo, napakadali lang na, mga tol, guguhitan mo lang yung damit ta's i-blurred mo lang yung damit, eh. Pero yung ganitong todo effort, kahit na hindi naman gano'n kagaling sa editing, pero todo effort, pati yung buhok, mga tol, 'no, pati yung buhok. Madali lang kasi kung talagang ang gusto mo lang is, takpan talaga yung identity niyan, 'di ba? Lagyan mo lang ng itim sa mata o kaya naman ay, i-blurred mo lang yung mga part na talagang puwedeng makilala, sapat na yun, eh. So, wala ng question ng tao na, "Uy, edited yan, edited." Siyempre halatang-halatang edited, naka-blurred, eh. Pero yung gagawin mong ganito, parang ang ine-expect mo maging makatotohanan pero ang lumabas is nabuko, medyo may, alam mo, may halong mali siya, mga tol. Kaya talagang kwe-questionin yan ng taong bayan, lalong-lalo na dun sa mga mananaya. sa aming channel. Please huwag kalimutang mag-subscribe Mhm. at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga, mga kababayan, sa patuloy na pagdinig ng Senado patungkol sa electronic loto ng PCSO, Senator Raffy Tulfo hindi na nakapagpigil pa at buong tapang na kwenisyon ang General Manager ng PCSO na si Mel Robles. Kung ating matatandaan, kamakailan lamang sa mga naunang pagdinig ng Senado sa PCSO, tila kumulo na ang dugo ni Senator Raffy Tulfo dahil sa tila pagkibit balikat noon ng mga opisyal ng PCSO sa ginawang patawag na pagdinig ng Committee on Games and Amusement sa Senado patungkol sa plano ng PCSO na pagtanggal di umano ng mga lotto outlet para palitan ng electronic lotto game. Kaya Mhm. So magiging ano na, 'no, online na. Aalisin yung mga lotto outlet, mga tol. Actually, 'no, ang napansin nila sa loob ng isang buwan, natamaan na lahat, eh. Yung mga dapat tamaan ang bilis, eh, 'no, mga tol. Unlike before na talagang palaki ng palaki yung, premyo kasi hindi tinatamaan, 'di ba? Ang tagal bago tamaan. Pero ngayon ang napapansin nila na halos linggo-linggo, 'no, may tumatama, mga tol. Apakasuwerte naman ng mga 'yan, talagang pinagpala kung totoo man, mga tol. Ang nababasa ko sa mga comment section, hindi na daw totoo 'yan, eh, sila-sila na lang ang, kumikita diyan, mga tol. Well, 'yun ang sabi nila, mga tol, 'no, kasi sa ibang bansa, eto, sa ibang bansa 'to, eh. Kapag tumatama sa sweepstakes nila, sa lotto nila, mga tol, talagang broadcast, 'no, nakikita talaga nila, nai-interview nila, hindi hindi bot, hindi, peke. Kasi nai-interview talaga nila yung mga lotto winner. Kaya nga dun nakita din natin yung ibang tumama kung papaano nila ginastos at kung papaano nasira ang buhay nila after nilang manalo, mga tol. Kasi talagang, from rags to riches to ano, rags ulit, 'no?
Pina ng Senado noon ang PCSO chairman na si Johnny Coa at ang general manager na si Mel Robles dahil sa makailang beses na hindi pagsipot nito sa hearing na layong imbestigahan ang integridad ng ahensya. Ngayon sa pagharap ni Senator Raffy Tulfo at ang general manager ng PCSO na si Mel Robles sa pagdinig sa Senado, sinabi nito na kapag hinilingan kang dumalo sa pagdinig, kailangan mong maglaan ng oras para dumalo sa pagdinig. May tinatago ka ba sa mamayang Pilipino? Tanong ni Tulfo sa opisyal ng PCSO. Tinalakay agad ni Senator Raffy Tulfo ang mga sabi-sabi na may pinatamang tao si Mel Robles na kung saan ay kakilala niya di umano ito dahil nag-invest ito ng 30 million pesos para tamaan ng 690 million pesos jackpot prize. Paano nag-invest ng 30 million? Biruin mo, 30 million ang ininvest tapos tumama ng 640. Grabe naman, napakalaking tubo naman yun. Kung if ever to totoo mga tol, saan nag-invest, di ba? Ano ang ininvestan niya ng 30 million? Noong nakaraang linggo, kaya Senador Raffy Tulfo sinabi na gagamit siya ng private investigator para malaman ang katotohanan ukol sa usapin na ito. Bagay naman na hindi na masagot ng PCSO General Manager na si Mel Robles. Binuksan rin ni Senator Raffy Tulfo sa pagdinig ang usapin patungkol sa viral picture na kumakalat na nilabas ng PCSO. Ito ay patungkol sa edited picture ng nanalong babae. At dito na nga inamin ni Mel Robles na totoo na edited ang picture at sinadyang i-edit ito dahil sa concern issue katulad ng kaligtasan ng nanalo at para maitago ang totoong identity nito sa publiko. Binigyang pansin rin ng senador ang tila pagkasunod-sunod at madali ang pagkapanalo sa loto na hindi naman nangyayari noon. Totoo Tulad kaya nga yung tulad nga nung itong sinasabing edited mga tol. Tulad nga nung sinabi ko kanina, pwede naman kasing picture talaga ng totoong nanalo yan. Tapos yung edit nila, kung ang ino-concern nila makikilala yung damit, di blurred na lang nila, di ba? Hindi yung mag-e-effort pa silang ganyan tapos halatang halata naman. Nakakaroon talaga ng mali siya mga tol di ba? Tapos yung buhok pa, kailangan bang ganunin yung buhok? Di ba? Kahit nga wag nang pansinin yung buhok takpan, blurred lang yung mukha. Alam mo yung ginagawa sa mga Japanese porn. Japanese na movie, mga ganong klaseng edited lang At least 'di ba? Ang layunin talagang agad maiintindihan ng tao, may layunin para i-conceal ang identity, 'di ba? I-blurred yung pixelated, 'di ba? Pixelated lang yung damit. Tapos yung mukha, 'di ba? Kung talagang daya mga tol, mali rin kasi sila kung talagang daya at walang nanalo. Kasi kahit naman sinong empleyado nila diyan, pwede nilang picture na tumawa kunyari ng cheque. Pagkatapos nun, i-ano na lang nila i-pixelated din lang nila yung mukha at saka yung damit kung talagang kunyari ayaw nilang makita yung identity. Hindi yung ganitong gagawa sila ng halatang-halatang edited. Ito mga kababayan, nang lumabas nga ang balitang ito, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, maybe there's a hocus pocus in that loto. Pwede nilang lutuin kung sino ang peking mananalo. You might agree or disagree, lahat ng sugal ay may daya. Ay nako, ang daming palusot nitong si Mel Robles. Talagang kaduda-duda lahat yan, pakana ng PCSO. Biro ang bilis ngayon manalo. Samantalang noon ang hirap manalo. Sigurado Sabi nga 'di ba noon, mas mataas pa daw ang percent na tamaan ka ng kidlat. 2 beses kang tamaan ng kidlat sa sa same spot. Mas mataas pa daw ang porsyento nun, ang probability nun kaysa tumama ka sa loto mga tol, sabing gano'n. 'Di ba? Pero eto sunod-sunod 'no? Grabe halos linggo-linggo may tumatama, napakadaming swerte naman 'yan. yang may kasabwat sa Senado yan o kaya Naku. sa Kongreso. Hindi maglalakas ng loob yan kung walang senyas. Dapat sa mga ganyan bitay ang parusa o kaya'y buwagin na lang ang PCSO. Tandaan po natin si Senator Raffy Tulfo ay ayaw nang nanlalamang sa kapwa-tao. Naku, napuri Maraming ulit si Pilipino ang Senator. tumataya sa loto tapos dadayain nyo na parang sasadyain na kung sino ang gusto nyong manalo. Yun ang papanalunin nyo. Kasi ang
laki ng ini-invest sa inyo. Mhm. Nakakapagtaka nga sunod-sunod yung tumatama ngayon sa loto. Sana nga totoo yung nananalo. Kasi kung titignan yung winning percentage nung nakaraang taon, once in a blue moon yung mga tumatama. Unquote. Saka tignan niyo mga tol, yung premyo madali lang yun kasi kahit di pa naman totoong perang hawak-hawak yun, eh. Madali lang maglagay ng, premyo natin 500 million kahit nga gawin nilang 1 billion ang, prize, 'no? Madali isulat yun, eh, madali lang ilagay yun, eh. Kahit na wala pa namang aktuwal na pera, eh. Siyempre maiengganyo mga tao, makikita niyo mga pila sa loto sobrang haba, siyempre daming tataya mga tol. Magkano magkano ba taya? Hindi ko alam kung magkano taya mga tol, eh. Sabihin na lang natin ano, ano ba 15, 20 mga ganyan, sabihin nating 20 mga tol. Eh, hindi naman isang beses na tumataya ang tao araw-araw 'yan mga tol. Yung iba naman 'pag tumataya 3, 4, 5, 'di ba? Gano'n ang tayaan nila. Gano'n karami. Imagine mo gaano karami ang tao sa Pilipinas, 'di ba? Nasa 100 million plus tayo. Pero sige, sabihin mo na lang ang tumataya diyan kalahati o 50 million mga tol na tumataya, 'di ba? Times 20 kasi ₱20, eh. Okey, eh, kung 4 na beses, 'di ba? Times, 80 o 100, 'di ba? Napakalaki mga tol. Napakalaki talaga, 'di ba? Tapos lumalabas sa nakikita nila kung ano yung mga combination, nakikita nila yung mga winning combination, 'di ba? Mga mga tinayaan na. Kayang-kaya nilang palabasin kung sino ang mananalo tapos kaya nila magpalabasin may nanalo na kahit wala, 'di ba? At least marami na silang nakuha. Ang laki na ng nakuha nila sa mga mananaya, mga tol, 'di ba? Napakalaki na ng nakuha nila. Madali lang naman mag-imbento ng ano, picture na ganyan, eh, may nanalo na, ito yung nanalo. Ang problema kasi rito sa Pilipinas mga tol, 'di ba? Hindi ka katulad sa ibang bansa na talagang nakikita yung muka ng winner, 'di ba? Nakikita talaga na may media, nai-interview, at makikita mo talaga ina-award sa kanila yung tseke. Dito sa Pilipinas kasi delikado mga tol, napakadelikado, 'di ba? Napakadelikado mga tol. Unang-una dadamay kamag-anak mo, manganganib pa buhay mo, 'di ba? Kaya talagang, maiintindihan natin kung, tatakpan nila yung muka, 'di ba? Tatakpan nila yung muka. Pero hindi natin alam kung ano ang hokus-pokus nila diyan. Pero eto lang masasabi ko mga tol, kung gusto mong umunlad sa buhay, kung gusto mo talagang umasenso, yumaman, huwag mong iasa buhay mo diyan. Huwag mong iasa kapalaran mo diyan. Sikap ka na lang mas yung tiyak hindi ka madadaya 'no? Magsikap ka na lang. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.